sa inyong lahat. Narinig po ba? Malinaw? Okay, salamat po. Yun nga po, na-invite akong muli sa pangalawang pagkakataon at nalagyan na ng title, Moses Forfeited Blessing. Tatlong word lang naman yung title natin, Moses Forfeited Blessing. Si Moses yung isa sa pinaka-colorful na Bible character sa Bible. Isa. Kasi from his birth, sa kanyang kapanganakan hanggang doon sa dulo ng kanyang buhay, na-i-record Very divine yung kanyang birth in a sense kasi nga alam naman natin na nung time na yon, pag sa Exodus start pa lang ng Exodus, pinakita na yung scenario, yung backdrop ng kanyang buhay, or buhay ng Israel in a sense as a whole na nagdaranas ng hirap. And then yung time na yon, ipinanganak si Moses. At very divinely inspired yung kanyang birth in a sense dahil nga ang gusto mangyari ng Pharaoh nung time na yon, kung naalala pa ninyo sa Exodus, ay ang gusto ng Pharaoh, papatay lahat ng mga ipapanganak na lalaki, na baby boy. Lahat ng baby boy papatayin. Kaso merong mga godly midwives na hindi sumunod doon sa decree o doon sa, sabi natin, utos ng hari. At si Moses, binuhay nila. And then, yung nanay ni Moses, kung naalala pa ninyo, ay para itago si Moses, inilagay sa isang basket, something. Tapos pinaanod sa ilog. At habang inaanod ng tubig yung kinalalagyan ni Moses, napadaan yung basket niya doon sa prinsesa na naliligo. At pinakuha, nandun si Moses. Pinaalaga siya. And the good thing is, nung ipinaalaga siya, ang pinag-alaga sa kanya, yung nanay niya. At may sweldo. Sineldoan pa. Grabe. Napakagaling. At kompleto yon. From birth, ay binigyan siya ng napakagandang education. At nakapag-aral siya ng matindi. Pero yun nga, as we all know, isa sa 4 na kasalanan ni Moses, una ay nakapatay siya ng Egyptian. At yun ang nagdala sa kanya para tumakas sa Egypt. And then, from there, at the age of 40, nakapag-asawa siya. And then, yung pangalawang kasalanan niya, nagalit ang Diyos sa kanya dahil inutusan siya ng Diyos na i-circumcise yung 2 anak niya. Dinelay ni Moses yung kanyang obedience at talagang nagpadala na ang Diyos ng angel. Papatayin talaga si Moses Kaso nakita ng asawa niya na nandiyan na yung angel of death, parang gano'n. Kaya yung asawa niya na yung gumawa ng aksyon. Tinuli niya na yung mga anak niya. Naligtas siya. Kung hindi ginawa yun, ewan ko, provision ng Diyos na nangyari. And then tuloy-tuloy, ang sumunod ay yung pinakamalaking kasalanan ni Moses ay yung kanyang panghuli. Kung kailan ba naman siya matatapos na sa kanyang buhay, at the age of 120 na siya noon. Yung final years ng kanyang buhay, may inutos ang Diyos sa kanya. Sabi ng Diyos sa kanya, strike the rock. Kasi nandun sila sa lugar ng Meribah. Kailangan nila ng tubig. Nagre-reklamo yung maraming tao. At ang ginawa ng Diyos, sabi,
kausapin mo yung batong, speak to the rock so that it will produce water. Pero ang ginawa ni Moses, hinataw niya gamit yung tungkod, yung bato. I think 2 beses niyang ginawa yon at ang lumabas yung tubig and mapait yung tubig eh. Dahil siguro, yun nga, ang sabi ay merong disobedience in a sense yung ginawa niya. At yun yung naging reason kung bakit naparusahan si Moses. Yung record po na yan ay nandoon sa Numbers chapter 20, 7-12. Hindi na natin babasahin, record nyo na lang, Numbers 20, 7-12, yan yung offense ni Moses. Ngayon, bakit na forfeit? Ano yung forfeiture na nangyari? Naka-record po, ito yung babasahin natin ngayon. Dito sa Deuteronomy chapter 32, verse 48 hanggang 52. Yan. Ito, inutusan ng Diyos. Deuteronomy chapter 32, verse 48 hanggang 52. Ang sabi, "And the Lord spake unto Moses that same day, saying, Get thee up into this mountain, Abarim, unto Mount Nebo," verse 49, "which is in the land of Moab, that is over against Jericho, and behold, the land of Canaan, which I give unto the children of Israel for a possession." Verse 50, "And die in the mount where thou goest up, and be gathered unto thy people, as Aaron thy brother died in Mount Hor, and was gathered unto his people. Because ye trespass against me among the children of Israel at the waters of Meribah Kadesh, in the wilderness of Sin, because ye sanctified me not in the midst of the children of Israel." 52, "Yet thou shalt see the land before thee, but thou shalt not go there unto thee." Yan. Yun yung masaklap eh. Di ba? Inutusan siya at masunurin si Moses. Akyat ka ng bundok. Papakita ko sa iyo yung promised land. Ano kayang feeling ni Moses nung time na yon na kinakausap siya ng Diyos? Sasabihin, mamamatay ka na doon sa bundok na sasabihin ko sa yung aangkitin mo. Doon ka na mamamatay. Siguro, dahil masunurin si Moses, siguro wala na rin siyang option. 120 years na siya. Pero I see the heart of Moses na kahit sinabihan siya, doon ka lang mamamatay. Nagulat din ako, bakit hindi siya nag-request na, "Lord, pwede ba patawirin mo man lang ako?" Pero forfeited eh. Nakita, tinitingnan ko yung mga research, nag-repent naman si Moses sa kanyang kasalanan. Pero yung repentance niya, tinanggap ng Diyos. Pero yung consequence ng kanyang disobedience, yung offense na yun, ay hindi, sabihin natin, binura ng Diyos yung consequence ng kanyang offense. At nag-cause yun ng forfeiture, na forfeit yung blessing niya. Imagine, 40 years niyang nilid yung mga tao para makatawid doon sa promised land. Hindi niya nakuha. In a sense, technically, hindi siya nakaapak. Pero, as we all know, doon sa New Testament, nakita natin yung kaluluwa ni Moses nakaapak naman. Nakaapak naman sa promised land. Hindi yung kanyang physical. No? Hindi yung kanyang physical. Doon sa Mount of Transfiguration, nakita nung, if you can remember, maalala pa natin, na kaluluwa ni Moses lang yung nakaapak. Pero pinakita lang sa kanya. Makikita mo yung promised land, pero hindi ka makakatawid sa Jordan River o sa boundary na iyon. At
nilalagay ko yung sarili ko dun sa kalagayan na yun. Sabi ko, ano kayang feeling na ipapakita lang ng Diyos sa akin, yung pangako, yung blessing, pero hindi ko matatanggap. Parang binigyan ka ng, ito yung pagkain, amuyin mo lang, picture lang, hindi mo matitikman kasi may diabetes ka. Parang nga. Ganun yung kalagayan ni Moses. Ito, dahil pasaway ka, hindi mo ako binigyan ng, hindi mo ako, sabi dun sa you did not sanctify me. Hindi mo ako binigyan ng karangalan dahil hindi mo sinunod yung utos ko sa iyo. Ano yung utos? Simple lang, kausapin yung bato. Pero hinataw niya. Kasi ang feeling ni Moses nung time na yon ay yung baston na hawak niya ay nandun na lahat yung power. Siya yung may control ng power. Yun yung ginamit niya para mahati ang dagat. Yun yung naglilid sa kanila. Pag merong kalaban, tataas na lang yung baston. Matatalo yung mga kalaban. Yung mga ganun. And ang kala ni Moses, sa lahat ng pagkakataon ay yun na yung formula. Pero walang formula ang Lord. Ang formula ng blessing ay sumunod. At si Moses ay nabigo sa puntong yun. That caused him the forfeiture of his blessing. Naalala ko yung kalagayan ko ngayon. Sabi ko, merong malinaw na instruction na ingatan ang ating katawan. Dahil ito ang templo ng banal na Espiritu. Nandiyan yan, nakarecord po yan sa 1 Corinthians chapter 6, no? 19 to 20. Yan ang templo ng banal na Espiritu. Alala ko nung time na yon, looking back, siguro pinaremind na sa akin ng Lord kung bakit ako nagkaganito. May mga time na I abuse my body in a sense. Samantalang ang instruction ay ingatan ang temple ng Holy Spirit. Inabuse ko yung katawan ko in a sense na patapos mag-dinner, punta ako sa tindahan, bibili ng ice cream, gano'n. Nagsumbong nga yung yung tindahan. Sabi, papa mo, bumibili ng ice cream. Sinumbong ako. Kaya ang ginawa ko, sa kabilang tindahan ako bumili. The following night. Abuse talaga no? Minsan pupunta ako ng 7-Eleven, magmamotor ako ng gabi, iinom lang ng hot choco ng Hershey, and sobrang tamis nun. Grabe. No? Tapos nung summer, sobrang init naman, bibili ako ng brown sugar, ihalo ko sa tubig na may yelo, iinumin ko yun. Alaklakin ko, pang-relax lang, pampalamig. Grabe. No? At soft drinks, ice cream, pag nandun kami sa school, naroon, 2 serving yung ice cream, 3 baso ng soft drinks, yung gano'n talaga. At niremind sa akin ng Lord. At yun nga, siguro for the past 3 weeks, 2 weeks na wala nang pumapasok ng sugar. Kung meron man, very minimal. At the good thing is, God is gracious na nagno-normalize yung blood sugar ko, 116, 120, gano'n. Samantalang dati, umabot ng 577. Napakataas. So, sabi ko, baka ma-forfeit yung blessing ko dito sa lupa. Mapaaga ako. Hindi ko matikman yung mga blessing ng makita yung mga anak ko na mayroong apo, no? Makita ko silang graduate, makapag-asawa. Dahil mauna ako. Na mapupurpit yung blessing. Pero makita ko, ang mindset ko noon ay, nung wala pa akong sa ministry, nung nabasa ko ito, anong nangyari kay Moses? Bakit pinangunahan niya ang Panginoon? At masunurin siya eh. Ang dami niyang pinagdaanan kung kailan ba naman sa dulo pa rin ng pagkakataong iyon ay sumablay.
And yet again, going back doon sa Deuteronomy chapter 32, yung last na nakausap na siya ng Diyos, makikita pa rin natin yung kabutihan ng Diyos in a sense dahil somehow pinakita niya pa rin kay Moses. No? Pinakita niya pa rin at sinabi niya pa rin na yung araw ng kanyang kamatayan. Eh tayo, hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Alam ba natin? Gracious pa rin ang Diyos kay Moses at that time. Even sa paglay ng Diyos ng punishment kay Moses sa consequence ng kanyang ginawa. Makikita pa rin natin yung graciousness ng Diyos dahil pinakita niya pa rin. Pwede namang hindi na ipakita ng Diyos. Pwede naman tapusin na ng Diyos si Moses right on the spot nung siya ay sumaway. Pero hindi. Gracious and very gracious pa rin ng Diyos. And yet, makita pa rin natin na siya ay yung kanyang sense of justice ng Panginoon gustong ipakita kay Moses. At siguro, hindi lang kay Moses, I do believe na sa atin din yung kasalanan ay may mga pagkakataon na hindi natin sabihin natin yung kasalanan ay pagbabayaran natin. But it will not cost us our salvation. Hindi mag-focus iyon ng ito yung twist actually. Ito yung twist na sinasabi ko sa message na kasi nga doon sa group namin sa aming denomination naging issue yung salvation. Sabi, losing salvation daw yung sa amin. Itong istorya ni Moses ay proof na ang kaligtasan ay hindi work-based or performance-based. Kasi kung performance-based ang kaligtasan, walang pupunta sa langit. Walang pupunta sa langit. Si Moses sumablay, big time. Kung isang araw ang kasalanan, sabi ko nga, nagtiranong ko yung sa church, sabi ko, nasubukan nyo na bang na matulog? Bago matulog ay mananalangin kayo. At sasabihin nyo sa Lord, Lord, itong araw na to, thankful ako kasi not even once hindi ako nagkasala. May nakagawa na ba ng ganun? Na proud tayong sabihin, Lord, itong araw na to, 100% hindi ako sumablay. Napakabuti ko. Kung hindi pa, kung wala pang nakagawa nun, ibig sabihin, sa isang taon, 365 yan. Yan kung isang kasalanan lang. Paano kung dalawa? I-multiply nyo yung 365 times 2. 1,000 plus na yun. Ha? Hindi, 700 plus. Kung 3, 4, 5. Sin of commission yun. Yung sin of commission. Ibang usapan pa. Pero hindi nga tayo performance-based kasi ang pag pinag-usapan ng performance-based, doon papasok yung blessing. Pag pinag-usapan ng blessing, sumunod ka, may blessing ka. May blessing ka. Huwag kang sumunod, baka ma-forfeit yung blessing na talagang para sa'yo sana. Ibibigay ng Diyos, pero hindi. Sumuway ka. May mga pagkakataon na mayroong mga blessing na kahit pasaway ka, ibibigay ng Diyos. Biyaya niya yun. Pero dito sa ating binasa, hindi naging mabiyaya ang Diyos in a sense. Technically, in a sense, hindi naging mabiyaya ang Diyos dahil pinalasap niya kay Moses yung consequence ng kasalanan. Hindi siya nakaapak. Imagine, 5 million or 4 million na tao. First generation. 2 lang yung nakatawid. Si Joshua, tsaka si Caleb. No? And even Caleb, bago nag-materialize yung blessing sa kanya, it took him another 45 years para nakuha niya yung sariling portion ng lupa niya. 45 years niyang hinintay. Bago kumbaga binigyan na siya ng lupa, pero yung titulo ng lupa niya, nakuha niya after 45 years. Pero nakuha niya pa rin. Pero ganun katindi ang kasalanan. Ganun katindi ang disobedience. May palo. Pero sabi nga sa Hebrew,
ang pinapalo ng Diyos ay yung kanyang mga anak. Ngayon, makikita natin na very quick na sabi rito, he repented, but his blessing of entering the promised land was forfeited. Very few sa Bible character yung face-to-face na nakakausap ng Diyos ang isang tao. At si Moses yun. May mga jokes nga nakasama ko yung mga pastor ng Baguio noon. Sabi niya, si Moses daw, merong verse somewhere in Deuteronomy, I think, na ang pinaka-humble na tao sa balat ng lupa. Merong verse yan. Hindi ko lang naisulat. Pero ang nakalagay doon, ang nagsulat noon, according to Moses. Siya yung nagsabi. Parang binuhat, sabi niya, binuhat niya yung sarili niyang bangko. Kasi siya yung nagsulat Deuteronomy. Oo nga, sabi nung pinaka-humble, pero siya ang nagsabi nun. Pwede ba yun? Hindi pwede. Ako humble. Gayahin niyo ako humble. Mali na. Pag ganun. Although joke lang, pero I do believe na very humble si Moses. Napaka-humble. Not because sinabi niya or sinulat niya, but because nakita ko yung pagsunod niya. At kung sumablay si Moses, sasablay kaya tayo? At bukas, or maybe mamaya, or today, or at some point in our Christian journey, probably yes, and I'm sure about that. Kung gaano kalaki, kung gaano kabigat yung pagsablay natin, I don't know. Pero the consequence is yun yung matindi. Baka may mga blessing tayong nawidol. Baka yung sa isang libro na nasabi ko, nabasa ko, sabi pagdating daw sa langit ay marami doong gift boxes na para sa atin sana dito. Pero hindi ibinigay. Doon daw sa langit mo, doon makikita. Hindi mabubuksan yon. Gift boxes lang doon sa bahay. Bakit? Ibibigay sana ng Lord pero hindi niya binigay dahil sumablay. Sumablay kay. Hindi ko na ibibigay sa iyo. Nandyan lang. Doon sa mansion, di ba sabi sa John chapter 14, my Father's house, there are many mansions. May mansion tayo doon. Doon sa mansion na yun, maraming gift boxes daw na hindi na i-deliver dito sa lupa dahil na forfeit ang blessing dahil hindi tayo sumunod. Maaring malaking bagay, maaring simple things dahil nga sumuway. So, yun, kung si Moses ay sumablay, maaring ganoon din tayo. Sigurado, sasablay tayo. Pero makakaasa tayo na yung graciousness ng Lord ay nandun at hindi maapektuhan yung blessing, yung salvation. Kasi yung salvation is gift. Hindi siya reward. Diba? Sabi ni Jesus, I am coming soon and I have my rewards. Yung reward ay performance-based. Yung pagsunod. Sa Malakay chapter 3 verse 13, makikita nyo doon yung difference. Sabi ni Malakay, pagdating ng araw, makikita nyo yung pinagkaiba ng mga sumusunod at ng naglilingkod at ng hindi naglilingkod sa akin. Yung mga naglilingkod, ituturing ko silang special. Yung mga hindi naglilingkod, siguro regular lang. Pero basahin nyo sa Malakay chapter 3 verse 13, I think. Yung isa sa mga favorite verse ko na pinakita doon yung difference ng naglilingkod at hindi naglilingkod sa Kanya. Sabi niya, ililigtas ko sila. Ililigtas ko sila gaya ng isang magulang na magliligtas sa kanyang mga anak. So, very sobering in a sense yung buhay ni Moses. Napakagaling, napakaganda ng pagkilos ng Diyos sa buhay niya. Pero, yun nga, at the end of his life ay forfeited
Para kang nakapila dito sa Pilipinas, uso yung mga ayuda pipila ng mahaba. No? Pagdating mo sa dulo, ay wala yung pangalan mo. Wala kang ayuda. Ganun. Pero hindi yung kaligtasan. Hindi yung kaligtasan kasi si Moses, in spite na malaki yung kanyang kasalanan. Dahil nga, the good thing is, no, ito yung good news ng gospel. Ang kaligtasan ay hindi siya performance-based. Kasi kung performance-based po, talagang hindi tayo obra. Walang makakalusot. Araw-araw. Diba? Meron ba mamaya na magsasabi, hey pastor, ako nasubukan ko na bago matulog. Nasabi ko sa Lord, itong araw na to, it is my best day kasi hindi ako nagkamali. Hindi ako fully obedient ako, 100%. Lahat ng tinanong ko, umiiling. Hindi pa nangyari yan. Hindi pa nangyari in my life. Even my best day of my life, hindi pa nangyari. But God is good all the time. In spite nating pagkukulang. Maging aral po sa atin itong buhay na ito ni Moses. Itong isa sa eksena ni Moses, buhay ni Moses. Na we may fall and yung ating pagsuway, may mga clear instruction. Ako nga, di ba? Clear instruction, ingatan ang ating katawan dahil templo ng banal na espiritu. Napakalinaw sa isip ko yun. Pero inabuso ko. Anong nangyari? Yung consequence na dapat minimal. Wala naman. Yung mga kinain ko, ininom ko, hindi man bawal yun pero yung sobra, diba? Pwedeng tumikim ka. Pero pag sinobra mo, abuso. Lately lang, merong tatay ng kapatiran yung namatay. Ang balita, ang kinamatay niya, sakit. Dahil malakas uminom. 50 plus lang yun. 55 yata, something, or 58. Ang lakas uminom. Sunog baga. Alak. Sigarilyo. Wasak yung laman loob niya. Although hindi naman siya, no? I don't know if he's a Christian or something. Pero yung consequence, meron at meron. Tabayaan mo yung katawan mo, aanihin mo. Di ba karaniwan sinasabi, aanihin mo yan pagdating ng araw. Nagpapasalamat ako dahil even na inaani ko yung pagiging pasaway ko, I abuse my body in a sense. Pinakita ng Diyos mas maaga para mas mahirap kung later ko maranasan, mas mahirap mag-recover. Diba? And God is good pa rin. At doon po magwawakas yung aking message. At salamat po sa inyong pakikinig. At naway mapagpala kayo ng mensahe. At ma-bless po kayo dito. Sa Diyos po ang papuri. At yun po. Shall I lead you in prayer?